Narito na ang mga news scoop ngayon. Babae natagpo ang patay matapos manganak. Mag-isa sa boarding house sa CDO. Sanggol na iligtas. Viral video ng remix na Philippine National Anthem pinuna ng netizen. Mga kaso ni Attorney Mans Carpio walang epekto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa isang abogado. Gobyerno na lagay sa kahiyahiyang sitwasyon makaraang bigong makuha at maiuwi sa bansa si Zaldico. At Priscilla Merelles, umaasang kikilalanin ng Pilipinas ang kanyang divorce kay John Estrada. Enrique Hill, aminadong hindi na sila nagkakausap ng ex na si Liza Soberano. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Narito mga news scoop ngayon. Babae natagpo ang patay matapos manganak. Mag-isa sa boarding house sa Cagayan de Oro. Sanggol na iligtas. Alamin natin ang news scoop ni Angelo Bainio. Natagpo ang wala ng buhay ang isang babae sa loob ng isang CR ng isang boarding house sa Lower Balua sa Cagayan de Oro City. Samantala ligtas na nasagip ang kanyang bagong silang na sanggol. Kinilala ang biktima sa alias na Jessa, residente ng Opol, Misamis Oriental. Ayon sa pulisya, natagpuan ng babae na walang malay at may indikasyon nakakapanganak lamang. May mga bakas din na nagkaroon ng panganak sa lugar. Nakita rin ang sanggol na buhay ngunit nangangailangan ng agarang tulong medikal. Agad silang dinala sa ospital kung saan idiniklara ang ina na dead on arrival. Habang patuloy na ginagamot ang sanggol. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad at tinitingnan kung may kasama ang biktima o kung ito'y nanganak mag-isa. Viral video ng remix na Philippine National Anthem pinuna ng netizen. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Viral ngayon sa social media ang video ng ilang kabataan na kumakanta habang may remixed na version ng Philippine National Anthem o yung pambansang awit ng Pilipinas. Maraming netizens ang nagpahayag ng pagkadismaya at sinabing hindi angkop ang pagbabago sa forma at pag-awit ng pambansang awit. Hindi pa rin malinaw kung saan ito kinunan. Ayon sa Republic Act No. 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines, may mahigpit na patakaran sa tamang pag-awit at paggamit ng Philippine National Anthem at hindi pinapayagan ang anumang pagbabago sa rhythm, tempo o style nito. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente at maaari umanong may kaukulang parusa ang mga individual na sangkot sa trending video. 14 na bilyong pisong refund sa kuryente hindi sapat ayon sa isang senador. Naritong news scoop ni Judith Estrada Larino. Kulang ang mahigit 14 billion peso refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission laban sa Manila Electric Company. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, barya lamang ang nasabing pera kumpara sa tinatayong 100 billion peso over collections na dapat ibalik sa mga consumer. Ang nasabing halagaan niya ay bahagi pa lamang na hindi pa naibabalik na balanse mula sa naunang 19.9 billion peso refund na iniutos naman noong 2025. Ibig sabihin, matagal nang may dapat isauling pondo sa publiko ang Meralco pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito lubusang naipapatupad. Iginiit ni Senador Hontiveros na hindi patas na hulugan ang refund habang biglaan naman ang pagtaas ng singil sa kuryente. Anya, dapat unahin muna ang pagbabalik ng sobrang koleksyon at itama ang billing bago magpatupad ng panibagong magtaas sa singil sa kuryente. Para sa News Scoop, ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pondo para sa subsidiya sa kuryente dapat kunin sa national budget, hindi sa consumer. Ayon kay Senator Bam Aquino, naritong news scoop ni Kim Gomez.
Inihirit ni Senador Bam Aquino sa Senado na dapat kunin sa pambansang budget at hindi sa mga consumer ang pondo para sa subsidiya at iba pang diskwento sa kuryente. Sa inihaing Senate Resolution No. 375, inaatasan ng Senate Committee on Energy na silipin ang disenyo, tukuyin ang mga benepisyaryo at pagpopondo ng mga subsidiya, partikular na ang lifeline rate sa ilalim ng Republic Act No. 9136 o Electric Power Industry Reform Act. Giit ni Senador Aquino, marami ng Pilipino ang naghihirap, kabilang ang mga nasa middle class, kaya't hindi na dapat dagdagan ng gastusin ng taong bayan kung may pondo naman ang pamahalaan para sa ayuda. Anya, kailangang suriin ang mga alternatibong mekanismo tulad ng national budget para mapondohan ang kabuuan o bahagi ng subsidiya upang maisulong ang transparency, pananagutan at pagpapanatili ng mga umiiral na hakbang para sa social protection. Samantala, tinatayang aabot sa 20 hanggang 100 piso kada buwan ang dagdag singil sa kuryente ng mga hindi benepisyaryo. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gobyerno nalagay sa kahiyang sitwasyon, makaraang bigong makuha at maiuwi sa bansa si Zaldico. Naritong news scoop ni Freddy Pestaño. Binatikos ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ng pamahalaan matapos mabigong maiuwi sa bansa si dating Congressman Zaldico mula sa Czech Republic. Ito'y kasunod ng pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida na wala na sa kustodiya ng Czech authorities si Ko. Ayon kay Senador Lacson, ang pagkaantala ng aksyon ng gobyerno matapos ang unang ulat ng pag-aresto kay Ko ang naglagay sa bansa sa kahiyahiyang sitwasyon. Iginit naman ng senador na dapat naging mas maagap ang mga kinaukulan para natiyak ang agarang pag-uwi ng dating kongresista. Nananawagan ngayon si Senador Lacson ng mas pinaigting na hakbang at koordinasyon upang maibalik si Ko sa Pilipinas at mapanagot na sa pagkakasangkot nito sa anomalya kabilang ang aligasyon ng kickback sa flood control projects. At para sa News Scoop, Freddy Pestaño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga kaso ni Attorney Mans Carpio walang epekto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang abogado, naritong news scoop ni Ann Rodriguez. Naniniwala si dating Philippine Bar Association President Rico Domingo na hindi makaaapekto sa impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte ang mga kasong inihain ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Carpio laban sa Bangko Sentral, Anti-Money Laundering Council at ilang miyembro ng House Justice Committee. Ipinaliwanag ni Attorney Domingo na nakapaloob sa mandato ng komite ang mga pagdinig na isinasagawa nito at tumatalima lamang sa mga patakarang inilatag ng Supreme Court. Bukod dito, binigyang diin ng legal expert na kabilang din ang impeachment sa mga exemption na nakasaad sa Bank Secrecy Law o RA 1405. Samantala, kumpiyansa si Attorney Domingo na sapat na ang ebidensya ng Justice Committee upang matukoy ang probable cause laban sa Vice Presidente kahit hindi muna buksan ang mga kahong naglalaman ng tax records nito. Sa akin pwedeng buksan, and I share the opinion of some of the members of the Committee on Justice. Hindi dapat gagamitin yung bagay na yan para maging hadlang sa constitutional duty ng House of Representatives in initiating and hearing the impeachment case. Sa akin, yan ay exempted dapat yan, dapat buksan yan. At that is something that has to be reckoned with later on, but sa akin dapat buksan. At iyan ang tinig ni dating Philippine Bar Association President Rico Domingo sa panayam ng DWIZ. Para sa News Scoop, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. International Criminal Court o ICC bumuo na ng trial chamber sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang news scoop ni Rayan Antiquina.
Bumuo na ang International Criminal Court ng trial chamber na hawak sa crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra illegal na droga. Sa dokumentong may petsang Abril 24, inihayag ng ICC Presidency na bubuuin ang trial chamber 3 ng 3 hukom, kabilang sina Joanna Corner, Kibong Pek at Nicolas Gilo. Inatasan din ng ICC Presidency ang registrar na ilipat ang buong record ng proceedings sa nasabing korte, kabilang ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na nagkumpirma sa mga kaso laban sa dating Pangulo. Sa mga susunod na hakbang, inaasahang magtatakda na ang trial chamber ng status conferences upang ayusin ang trial schedule at mga proseso, kabilang na ang pagdinig ng ebidensya at testimonya, gayon din ang pagresolba sa mga preliminaryong usapin bago ang formal na paglilitis. Para sa News Scoop, ako po si Rhea Nantikina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senador Ronald Bato de la Rosa, pinag-iisipan na ang pag-waive ng kanyang sahod at allowances habang hindi pa rin ito pumapasok sa Senado. Ayon kay Senador JV Ejercito, naritong newscoop ni Reabel Medina. Kinumpirma ni Senate Deputy Majority Leader at Ethics Committee Chairman JV Ejercito na pinag-iisipan na ni Senator Ronald de la Rosa ang pag-waive ng kanyang sahod at allowances habang patuloy itong hindi dumadalo sa mga session ng Senado. Kasunod-an niya ito ng kanyang apela kay Senator de la Rosa na kusang loob ng huwag tumanggap ng sweldo habang hindi nagtatrabaho. Ayon kay Senador Ejercito, hinihintay na lamang ang pinal na desisyon ng kampo ni Senador de la Rosa at anya'y magandang balita kung tuluyang isusuko ng senador ang kanyang benepisyo habang absent. Ipinunto din ng senador na wala pang umiiral na no work, no pay policy sa Senado, kaya kinakailangan pang amyendahan ang mga patakaran upang matugunan ang issue ng matagal na pagliban ng mga mambabatas. Para na lang mawala yung pressure sa Senate, mawala rin pressure sa bawa kay Senator De La Rosa, siguro yung request natin ito voluntary nila lang. Forgo o yung kanyang or waive niya yung salaries and allowances. That's also seconded sinang-ayunan din naman ni Senate President Soto yon, no? Yan ang bahagi ng panayam kay Senate Deputy Majority Leader at Ethics Committee Chairman JV Ejercito. Para sa News Scoop, Reabel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Malacanang nanawagan sa mga barangay na huwag magpadala sa politika. Naritong newscoop ni Daryl Justin. Sinagot ng Malacanang ang mga banat ni Congressman Leandro Leviste matapos ang ulat na hindi nabigyan ng ayuda ang 84 na barangay mula sa kanyang distrito. Batay sa impormasyon na nakarating sa Malacanang, hindi pa kumpleto ang mga dokumento ng mga barangay dahilan upang maudlot ang kanilang ayuda. Payo ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro sa mga lokal na pamahalaan, kumpletuhin na ang kanilang mga dokumento. Giit pa ng opisyal, mabibigyan ng ayuda ng pamahalaan ang lahat ng mga kinauukulang bayan at barangay anuman ang kulay nito. Hirit pa ni Yusek Castro, huwag magpadala sa politika. Para sa News Scoop, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senador Bongo naghatid ng tulong sa fire victims sa Iloilo. Naritong newscoop ni Angelo Bainio. Nagpaabot ng tulong ang kampo ni Senator Bongo sa 5 pamilyang nasunugan sa Pavia, Iloilo. Nakatanggap ang mga biktima ng pinansyal na ayuda, pagkain at iba pang gamit, pati raffle items tulad ng cellphone at relo. Binigyang din ni Go ang kahalagahan ng buhay at pagkakaisa. Binigyang din niya ang Bureau of Fire Protection Modernization Act at Ligtas Pinoy Centers Act para sa mas maayos na disaster response at ligtas na evacuation centers. Yan ang aking news scoop, Angelo Bainio. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Inihaing ethics complaint laban sa ilang senador, karamihan na hindi pumasa sa form at substance. Ayon po yan kay Senador JV Ejercito. Naritong newscoop ni Celi Ortega Bueno. Marami sa mga inihain na reklamo laban sa ilang senador sa Senate Ethics Committee ang hindi pumasa sa form and substance. Itinahayag ni Senator JV Ejercito, ang chairman ng naturang committee, matapos ang unang meeting makaraang maaprubahan at maisapubliko na ang rules ng Ethics Committee.
Paliwanag ni Ejercito, may checklist na dapat sundin ang mga naghahain na reklamo laban sa mga senador. Ganun pa man, hindi naman agad i-dismiss ang mga hindi pumasa sa form and substance kung hindi isa sa uli ito sa mga complainant at nasa kanila na kung kanilang i-refile ang reklamo. Sa meeting ng committee na dinaluhan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, sinuri na nila ang docket number 1 at ito'y pasado sa form and substance at agad nilang padadalhan ng kopya ang respondent para isasalang na sa susunod na meeting ng committee sa Lunes. Sinabi ni Ejercito, susundin nila ang prinsipyo ng first in, first out principle. Kung ano ang unang na-file, siya ang uunahin kaya't makapaghihintay pa ang reklamo laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil patuloy na pagtanggap ng sahod at allowance kahit halos 5 buwan nang hindi pumapasok sa Senado. Sa impormasyon ni Ejercito, kinukonsidera na ng opisina ni Senator de la Rosa na sundin ang mungkahi na huwag muna itong tumanggap ng sweldo at allowances habang hindi nakapasok sa trabaho. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga posibleng masibak sa Kongreso. Ayon kay Congresswoman Janet Garin, naritong newscoop ni Jelly Mendez. Posibleng masibak sa kanyang pwesto bilang kongresista ngayong 20th Congress si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ito ang sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin kasunod ng ikinasang meeting ng House Committee on Ethics and Privileges na pinamumunuan ni 4-Piece Party List Representative JC Abalos. Bunso dito ng paulit-ulit umanong issue na kinakaharap noon ng bagitong mambabatas at kawalan ng pagbabago sa kanyang asal. Ayon kay Garin, naging agenda sa pagpupulong ang mga pending complaint laban kay Barzaga at sa hiwalay na ethics complaint laban naman kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntaya. Ayon kay DS Garin na nagsampa ng ethics complaint kapag nasuspende at nasundan pa ng panibagong suspension at naulit pa ito, asahan ng mas mabigat na penalty ang ipapataw kabilang na ang expulsion. Ang isinampang reklamo ni Garin ay nag-meet siya matapos isisi ni Barzaga sa kanya at anak nitong babae kasama si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang pagkamatay ng isang Vice Mayor sa Iloilo kahit namatay ito sa accidental firing. Sinabihan umano ni Garin si Barzaga na may seryosong trabaho ang Kongreso kaya dapat itong umayos dahil nakataya ang integridad ng institusyon. Subalit walang nagbago sa mambabatas. Inamin din ni Garin na may miyembro ng komite ang nagmungkahi na ipasuri muna sa doktor si Barzaga bago patawa ng panibagong parusa, pero sinabi ng mambabatas na hindi ito dapat manggaling sa Kongreso kundi sa kanyang pamilya. Dagdag pa ni Garin na ilang beses na niyang pinayuhan si Barzaga na seryosohin ang kanyang tungkulin, ngunit tila hindi ito nagbabago. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. No Contact Apprehension Policy o NCAP gagamitin na rin para hulihin ang mga illegal parking at nagtatapon ng basura sa kalsada. Ay alamin muna natin kung fact or fake. Wala na nga bang disiplina ang mga Pinoy? Illegal parking dito, tapon ng basura dyan. Parang bahala na si Batman na lang sa kalsada. Pero teka, totoo nga bang gagamitin na ang NCAP para hulihin pati ang mga pasaway sa parking at mga tapon now, sorry later sa lansangan? Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Makikiisa ang Metropolitan Manila Development Authority sa pinalawak na pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy upang higit pang mapalakas ang disiplina sa kalsada sa buong Metro Manila. Hindi na lamang traffic violations ang tututukan ng NCAP, kundi pati ang illegal parking at irresponsableng pagtatapon ng basura, mga suliraning matagal nang nagpapabigat sa daloy ng trapiko at kalinisan sa lungsod. Ayon sa MMDA, gagamit na ng mga CCTV camera at artificial intelligence upang mas malinaw at epesyenteng matukoy
ang mga lumalabag nang hindi na kinakailangang harangin pa ang mga motorista sa kalsada. In fact, isasagawa ang implementasyon katuwang ang mga lokal na pamahalaan at barangay bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya para sa kaayusan, kalinisan at responsableng pag-uugali ng publiko sa lansangan. Para sa Fact or Fake, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Priscilla Merelles, umaasang kikilalanin ng Pilipinas ang kanyang divorce kay Jan Estrada. At Enrique Hill, aminadong hindi na sila nagkakausap ng ex na si Liza Soberano. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan na naghain si Priscilla Merelles ng petisyon sa Quezon City Regional Trial Court para kilalanin ang kanyang divorce sa kanyang mister na si Jan Estrada. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, ipinost ng Beauty Queen ang statement ng kanyang mga abogado kaugnay sa nasabing petisyon para sa recognition of foreign divorce. March 31, 2025 pa raw inilabas ang desisyon ng First Family Court of the Judicial District ng Boa Vista, State of Roraima, Brazil na aprobado ang divorce at dissolved na ang kasal nila ni Jan sa Brazil. Sinay pa rin Priscilla na dahil minahal na raw niya ang Pilipinas, kaya't gusto niya na kilalanin na rin dito sa bansa ang nasabing desisyon ng Brazil Court. Ayon sa abogado nito, nagdesisyon si Priscilla na mag-file ng petisyon upang ma-formalize ang civil status nito at masiguro na mag-reflect ang pagbabago sa mga official documents nito. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, ibinahagi ng aktor na si Enrique Hill na hindi na sila gaano nagkakausap ng kanyang ex-girlfriend na si Liza Soberano. Ayon sa aktor, nagiging in touch lamang sila ni Liza kapag may mga urgent na bagay na kailangan pag-usapan. Sa kabila nito, hangad pa rin ni Enrique ang isang successful na career para kay Liza. Samantala, aminado naman na aktor na handa na siyang muling pumasok sa isang relasyon. Nai-issue ngayon ang aktor sa content creator na si Andrea Brown, ngunit wala pang direktang pag-amin mula sa kanilang dalawa. At iyan aking balitang showbiz para sa implementadong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Posibleng banta ng El Nino sa supply ng tubig, matagal nang pinaghahandaan ng National Water Resources Board. Do you agree po ang sa pagtiyak po mismo ng MWSS na hindi po mauulit yung nangyaring water shortage sa bansa tulad nung nangyari ng 2019, Director David? Yan po ang kasalukuyan na pinag-uusapan po natin at gusto natin, sa ngayon po, masasabi natin stable po ang supply po natin ng tubig. No? At kahit po may kakaroon tayo ng pangamba ng El Nino po, ay yan po ang kailangan din nating paghandaan. No? At sa ngayon po, nasa 185 na po meters ang level ng tubig. Masasabi po nating stable yan, pero kaya nga po paghandaan din natin yung pangamba ng El Nino na pag ganun po kasing panahon ay ang projection po medyo mababa pa rin, no, yung mga pag-ulan. Kaya kailangan po natin ihanda yung mga contingency measures po natin para naman po mapangalagaan yung supply at di maramdaman ng mga kababayan po natin itong epekto nito. Kasama rin po yung pag-iiwas na maranasan po yung nangyari na noong 2019 po na medyo naging matindi po ang kakulangan sa supply po ng tubig. Po. Director David, pag binanggit po nating pinaghahandaan, bago pa man po ikangay ideklara or magkaroon ng alert ang pag-asa sa El Nino, inihahanda na po ba natin yung mga hakbang na itong binabanggit ninyo? Tama po yun, no? In fact, pong mga February pa lang, no, mga February, March, no, nandoon na po yung sinasabing ang El Nino Watch, no, nandoon na rin po yung napag-uusapan na rin po natin kasama pag-asa
ay napag-usapan na rin po kung paano paghanda nito at yung mga contingency measures na kailangan pong ilatag, no. So sa ngayon pa lang po, no, habang papalapit na, no, itong pangamba ng El Nino ay naghahanda na rin po tayo kagaya po ng mga paghahanda ng mga deep wells na kung sakali pong magkaroon ng mga karagdagang pangangailangan, ayan naman po ay pinaghahanda na rin po natin. Kasama na rin po, no, yung pag-a-adjust po ng alokasyon ng tubig po kasi sa ganito pong panahon, ang isa po talagang paraan, no, para po mapabagal natin yung level ng pagbaba ng dam ay yung pag-adjust po ng alokasyon. So sa kasalukuyan po, sa parte po ng irigasyon ay halos nasa paari na po sila, nag-aani na. So hindi naman po ganun kalaki ang pangailangan nila na pwede po tayong sa kasalukuyan ay mag-adjust ng pag-release po ng tubig sa irigasyon para naman po makatulong din, no, sa pagmamanage po ng level po ng mga dam po natin. So ito po ay mangilan-ngilan po, no, dun sa mga kasalukuyan na contingency measures po na nung isang buwan pa lang po bago pumasok itong anunsyo ng pag-asa po ay inahanda na rin po natin. Kasama po ang NWSS dito, concessionaire, kasama na rin po yung mga kasama natin sa NIA at NAPOCOR para po mapaghanda nitong kasalukuyang pangamba na pwedeng idulot po ng El Nino. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, misis na pinalakol ng mister dahil sa selos, binawian ng buhay. Suspect, nagpakamatay din. No Contact Apprehension Policy o NCAP gagamitin na rin para hulihin ang mga illegal parking at nagtatapon ng basura sa kalsada. Alamin kung fact or fake. Anak ni Dagul, nakaranas daw ng pambubuli dahil namana ang height ng kanyang ama. Alamin kung fact or fake. Kumita sa pagiging artificial intelligence trainer. Alamin ang diskarte sa racket. Totoo nga ba na ang pagiging maawain sa sarili ay may magandang epekto sa atin? Let's prove it! Alamin ang mga destinasyong puno ng likas na kagandahan sa Banana Capital of the Philippines, Davao del Norte, sa highly recommended. Ginawan ka ng resignation letter ng employer mo at pilit itong pinapipirmahan sa'yo? Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Joshua Garcia at Ivana Alawi magbibida sa isang teleserye. KZ Tandingan magiging independent artist na. At Paul Salas inaming nahaharas minsan kapag nagpe-perform. At Imelda Sugar tinanggal siya bilang kandidata ng Miss Universe Philippines. At alamin natin ang magiging lagay ng panahon mamayang gabi sa Weather Report. Mga detalye ng mga malalaking balitang yan sa pagbalik yan ng News Scoop. Misis na pinalakol ng mister dahil sa selos, binawian na ng buhay. Suspect, nagpakamatay din. Naritong news scoop ni Arman Cambe. Patay ng palakulin sa ulo ng kanyang mister at isang 35 anyos na babae matapos ang isang mainitang pagtatalo sa barangay Wawa, Tanay Rizal, kamakalawa ng umaga. Kilala ang biktima na si alias Julie, residente na nabagit na lugar. Patay din ang suspect ni si alias Jerry, 40 anyos at asawa ng biktima na pinaniniwalaan nagpakamatay matapos ang ginawa nitong krimen. Sa investigasyon, nagtungo umano ang ginang sa bahay ng asawa para kunin ang sustento nito sa kanilang mga anak. Hiwalay na umano ang dalawa ilang buwan na nakararaan. Ayon sa mga kapitbahay ng dalawa, nagtalo umano ang mga ito dahil sa pagseselos ng suspect na umanto sa pagpatay nito sa kanyang asawa. Nagsasagwa pa ng investigasyon ang Tanay Police Station sa naturang insidente. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat pa simpila may todo lakas. DWIT, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tatlong most wanted person nalambat ng Valenzuela PNP sa magkakahiwalay na operasyon. Naritong news scoop ni Danny Cruz.
Ibinalita ni Police Colonel Joseph Talento ang matagumpay na pagkakaaresto sa 3 most wanted person na adakip ang mga ito sa magkahiwalay na operasyon ng Police Valenzuela sa probinsya ng Abra. Naaresto ng mga otoridad ang number 2 most wanted person na nahaharap sa kasong statutory rape at 2 bilang ng accomplice business sa isinagawang operasyon na isilbi ng ang warrant of arrest ng mga operatiba ng Station Intelligence Section sa pangunguna ni Police Captain Mark Anthony Bucad, Hepe ng Intelligence Section, katuwangang Villa Viciosa Municipal Police Station, na aresto ang suspect na isang magsasaka sa bayan ng Abra. Samantalang nahuli naman ni Police Lieutenant Felix Biernes ng Warrant Section ang number 6 most wanted person na akusado sa kasong 2 bilang ng accomplice business kung saan biktima nito ay isang menor de edad sa Manawag, Pangasinan. Nalambat naman ng number 7 most wanted person na akusado din sa kasong pangmumolestya at paglabag sa batas pambansa bilang 6 pagdadala ng patalim. Ayon kay Colonel Talento, mahigpit ang direktiba ni Northern Police District Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz. Anya, iniutos nito na tugisin ang mga nasa listahan ng Northern Police District na mga wanted person na nagtatago sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Valenzuela Police ang 3 akusado para sa kaukulang dokumentasyon upang harapin ng mga ito ang kanilang kaso sa korte. Metro Patrol Danny Cruz nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Number 10 Provincial Most Wanted Person sa Camarines Norte, arestado. Naritong newscoop ni Melvin Machado. Nasa custody ngayon ng Vinsons Municipal Police Station sa lalawigan ng Camarines Norte, 22 anyos na binata matapos arestuhin sa Barangay Kalamunding, Labo, Camarines Norte ng mga otoridad dahil sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court ng Daet ng Kaparehong Lalawigan para sa kasong acts of lasciviousness. Walang piyansang inirekomenda ang korte para pansamantalang makalaya ang naturang suspect. Ayon sa report ng PNP, minor de edad ang biktima. Ang arestadong akusado ang number 10 Provincial Most Wanted Person sa lalawigan ng Camarines Norte. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Anak ni Dagul nakaranas daw ng pambubuli dahil naman na ang height ng kanyang ama. Bago maniwala, alamin muna natin kung fact or fake. Para sa aking fact or fake, nakaranas pala ng matinding pambubuli ang anak ni Dagul na si J. Chris Pastrana dahil nagmana siya ng height sa kanyang ama. Matindi umano ang pambubuli sa kanya na dumating sa puntong halos naging manhid na siya sa mga panunukso sa kanya ng kanyang mga classmates at schoolmates at maging ng kanyang mga kapitbahay. Pero bago paniwalaan na sabing isyo, alamin muna kung ito ba ay isang fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Sa aming ginawang research, aming napaglaman na isa itong fact. Inamin mismo ni J. Chris na madalas nga siyang mabuli dahil nagmana siya sa kanyang ama na mayroong kondisyon na tinatawag na dwarfism. Ayon sa dalaga, sa dalas daw ng nararanasan niyang pambubuli ay dumating na siya sa puntong naging normal na lamang ito sa kanya. Madalas niya raw maranasan ang pambubuli sa school dahil kakaiba ang kanyang itsura at madalang lang sa mga dwarfism ang pumasok sa eskwelahan. Sinabi pa ni J. Chris na malaking factor din kung bakit siya lalong napapansin ay dahil anak siya ng isang artista. Kasabay nito, nagbigay ng payo si J. Chris sa mga taong may katulad niyang kondisyon na gawing hagdan ang mga negatibong bagay para maabot ang mga pangarap at gawing ability ang disability. Dahil dito, kung kaya't ang balitang nakaranas sa matinding pambubuli ang anak ni Dagul na si J. Chris Pastrana dahil nagmana ito sa height ng ama na may dwarfism ay isang malaking fact. At iyan aking fact or fake para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake.
Joshua Garcia at Ivana Alawi magbibida sa isang teleserye. At Casey Tandingan magiging independent artist na. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, intense ang mga eksena ng aktor na sina Joshua Garcia at Ivana Alawi sa kanilang bagong pagbibidang serye na Love is Never Gone. Ang naturang serye ay kinuna sa Morocco kung saan tampok dito ang mga kilalang lugar sa Marrakech gaya ng Juma El Fna at Majorel Garden. Ayon kina Joshua at Ivana, dito makikita ang pagsasanib ng mga kultura tulad ng Berber, Arab at Andalusia na lalo nagbigay buhay at kulay sa serye. Kabilang sa mga cast ng kanilang mga kasama sina Jameson Blake, Jane Oinesa, Michael De Mesa, Epi Kison, Dina Bonnevie at iba pa. Magsisimula mag-stream ang Prime Video ng Love is Never Gone sa susunod na buwan sa ika-8 ng Mayo. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, isang bagong yugto ang sinisimula ng kapamilya singer na si Casey Tandingan matapos niyang i-anunsyo na isa na siyang ganap na independent artist. Sa kanyang Instagram post kasunod ang matagumpay na 4 na gabing concert series na In Between sa Araneta Coliseum, ibinahagi ni Casey ang kanyang pasasalamat sa mga sumuporta at sa lahat na naging bahagi ng makasaysayang concert. Ayon kay Casey, sa gitna ng ingranding tagumpay ng concert, may personal din siyang pagbabagong pinagdadaanan sa suporta na rin ng kanyang first home na Star Magic, pamilya at mister na si TJ Monterde. Tuluyan na siyang umakbang patungo sa pagiging independent artist. Inamin naman ng singer na pareho nakaka-excite at nakakatakot ang kanyang bagong hakbang na gagawin. At iyan aking balitang showbiz para sa implementadong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Self-rated poverty sa mga pamilyang Pilipino bago ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East, bumaba ayon sa Okta Research. Grave threats ni Vice President Sara Duterte laban sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan, isang impeachable offense, ayon kay Congresswoman Isabel Maria Zamora. Matapos sumadsad sa 61 pesos ang piso kontra dolyar, mga ekonomista nababahala. Pagpapalawak at pagtataas ng maternity benefits ng PhilHealth epektibo na simula bukas, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Abogado ni Senador Bato de la Rosa, duda sa umano'y hiling ng mga Pilipino na huwag nang paswelduhin ang senador. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. NBI humarap sa House Committee on Justice upang ipakita ang resulta ng investigasyon nito sa umano'y banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. House Justice Committee Chair Jervil Luistro iginiita na dapat magpaliwanag si VP Sara Duterte tungkol sa umano'y 6.7 billion pesos na dumaan sa bank account niya at kanyang asawa. Philippine Navy nagsagawa ng Integrated and Missile Defense sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Balikatan 2026. Senate Protect Committee ipinatawag ang Energy Regulatory Commission at Meralco upang magpaliwanag sa mataas na generation charge sa kuryente.
Senador Riza Hontiveros, sinabing seryoso niyang pinaghahandaan at kinukonsidera ang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kumita sa pagiging artificial intelligence trainer. Alamin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Madalas ka bang gumamit ng artificial intelligence para sa school, content, trabaho o sa simpleng paghahanap lang ng sagot? Alam mo bang pwede mong pagkakitaan yan? Isa kasi sa patuloy na umuusbong ngayon ang paggamit ng AI o artificial intelligence. Kaya subukan na ang pagiging AI trainer kung saan tinuturuan at pinapaganda ang sagot ng AI upang mas makatulong ito sa publiko. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Una, maghanap ng AI trainer jobs sa mga online platform. Kadalasan na may mga test din muna para ma-check ang mga skills mo. Tingnan ang mga task kung saan babasahin mo ang sagot ng AI kung tama ba ito, malinaw at makakatulong. Pwede mong ayusin ang sagot, magbigay ng mas magandang prompt at tulungan ang AI na matuto pa sa pamamagitan ng feedback. Kailangan lang ng comprehension para sa mga tanong, basic writing skills at pagsunod sa mga guidelines. May mga task din tulad ng pag-label ng data at pag-check ng mga sagot para gumanda ang performance ng AI. Kaya kung interesado ka kung paano pinapagana ang AI, itry mo na. Sabi nga diba, hindi na pupulot ang pera. Tonight, we crown a Game Zone champion. Champions fight with heart and determination. Yan ang tunay na panalo. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Totoo nga bang ang pagiging maawain sa sarili ay may magandang epekto sa atin? Patunayan natin yan sa report na ito. Minsan kapag nagkakamali tayo o hindi natin nagagawa ng maayos ang isang bagay, ang unang reaksyon natin ay sisihin ng sarili. Yung tipong ang bilis nating maging harsh sa sarili kesa intindihin ng sitwasyon. Pero alam mo ba na may isang paraan para mas gumanda ang pagtanggap natin sa sarili kapag tayo ay nagkamali o naghihirap? Pero totoo nga ba na ang pagiging maawain sa sarili ay may magandang epekto sa atin? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa artikulo na inilathala sa averywellmind.com, ang self-compassion o pagiging maawain sa sarili ay ang pagtatrato sa sarili ng may kabaitan at pangunawa, lalo na kapag tayo'y nagkakamali, nabibigo o dumadanas ng paghihirap. Hindi ito pag-excuse sa mali, kundi ang pag-alala na ang pagkakamali at struggle ay normal lang bilang isang tao. Dagdag pa ng Harvard Health, ang pagiging maawain sa sarili ay nakakatulong para bumaba ang stress at emosyonal na bigat dahil imbes na sinisisi ang sarili, mas nagagawa mong intindihin ang sitwasyon at bigyan ang sarili ng mas maayos na paraan para makabangon. Ipinapakita rin sa mga pag-aaral na kapag mas maawain ka sa sarili, mas nababawasan ang sobrang self-criticism at mas nagiging balanse ang emosyon. Kapag mas madali mong harapin ang mga problema na hindi na-overwhelm. Sa madaling salita, imbis na sobrang sisihin ng sarili kapag nagkakamali, mas natututo tayong huminto sandali, intindihin ang nangyayari at ituring ang sarili ng mas malumanay na paraan. Kaya ang pagiging maawain sa sarili ay hindi kahinaan, kundi isang paraan para mas maging matatag, mas kalmado at mas handang harapin ang mga hamon ng buhay. Alamin ang mga destinasyong puno ng likas na kagandahan sa Banana Capital of the Philippines, Davao del Norte. Alamin natin sa report na ito.
mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Kung naghahanap ka ng destinasyong puno ng likas na kagandahan, malinaw na dagat at kakaibang karanasan, dayuhin na ang tinaguriang Banana Capital of the Philippines, ang Davao del Norte para sa iyong susunod na biyahe. Isa sa mga pinakasikat na destinasyon dito ay ang Samal Island o Island Garden City of Samal. Kilala ito sa mga puting buhangin at crystal clear na tubig na perpekto para sa swimming, snorkeling at island hopping. Kung mahilig ka naman mag-nature trip, dapat nang bisitahin ang Hagimit Falls. Ang talo na ito ay napapaligiran ng luntiang kagubatan at may natural pools kung saan maaaring maligo at mag-relax. Para naman sa isang kakaibang karanasan, pumunta sa Monfort Bat Sanctuary, na kilala bilang tahanan ng milyon-milyong paniki. Isa ito sa pinakamalaking bat colonies sa buong mundo. Kung beach lover ka, hindi mo dapat palampasin ang Kaputian Beach. Mas tahimik ito kumpara sa ibang beach sa Samal, kaya perpekto para sa mga naghahanap ng payapang bakasyon. Hindi rin dapat kalimutan ang Giant Clam Sanctuary, kung saan makikita ang mga higanteng taklobo o giant clams. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na at puntahan ang Davao del Norte na may perpektong kombinasyon ng adventure at relaxation. At yan ang ating highly recommended. Ginawad ka ng resignation letter ng employer mo at pilit itong pinapipirmahan sa'yo? Alamin ang kaparusahan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Ginawan ka ng resignation letter ng employer mo at pilit itong pinapapirmahan sa'yo? Nako, bawal ito! Sa panahon ngayon, maraming dahilan kung bakit nagre-resign ang isang empleyado. Mahirap man itong gawin dahil sa hirap ng buhay, pero kakayanin para sa mas magandang kinabukasan. Pero paano kung sa inyong opisina, ginawan ka ng resignation letter ng boss mo at pilit itong pinapapirmahan sa'yo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Base sa Article 297 ng Labor Code of the Philippines, hindi maaring pilitin, takutin o linlangin ng employer ang isang empleyado na pumirma sa isang resignation letter. Ayon sa batas, ang pagpirma sa resignation letter ay dapat na kusang loob o voluntary mula sa empleyado. Bukod pa rito, maaari lamang tanggalin ng isang empleyado kung may just cause o authorized cause na nakasaad sa batas. Halimbawa nito ay serious misconduct, gross neglect of duty, fraud o redundancy. Kaya kung wala ang mga ito at ang pagpapapirma ng resignation ay sapilitan, ito'y maituturing na constructive dismissal. Ang constructive dismissal ay maikukonsiderang unlawful termination dahil hindi ito isang valid na voluntaryong pagre-resign ng isang empleyado. Kung pinipilit kang pumirma sa resignation letter, maaari kang magreklamo sa Department of Labor and Employment at NLRC, kung saan maaaring maharap sa mga parusang administratibo at multang itinakda ng batas ang iyong employer. Kaya sa mga employer, ang resignation ay kusang loob at hindi ipinipilit. Huwag gamitin ang kapangyarihan para manakot ng empleyado. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Macau Black Knights tinalo ang Blackwater Bossings sa PBA Commissioner's Cup. Naritong sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nanaig ang Macau Black Knights laban sa Blackwater Bossings sa score ng 123-119 sa PBA Commissioner's Cup. Pinangunahan ni Jenning Leong at Damian Chonky ang Macau matapos umiscore ng tig 30 points. Nagdagdag naman si Ramon Cao ng 29 points at 10 rebounds. Sa panig ng Blackwater, hindi nakalaro ang import na si Robert Upshaw dahil sa injury. Naging dikit ang laban at nakalamang pa ang Blackwater sa huling bahagi ng laro. Ngunit nabawi ito ng Macau matapos ang free throw ni Leong sa huling segundo. Hindi na ipasok ng Blackwater ang huling tira kaya tuluyan ng nakuha ng Macau ang panalo. Para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
Paul Salas inaming nahaharas minsan kapag nagpe-perform. At Imelda Schwagert itinanghal o itinangging tinanggal siya bilang kandidata ng Miss Universe Philippines. Narito ang I-Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, tahasang inamin ni Paul Salas na hindi siya ligtas sa mga panghihipo at pangahalik kapag naimbitahan siya mag-perform sa event. Ayon sa aktor, maraming pagkakataon na talagang nanakawan siya ng halik at nahihipuan siya sa mga live events na kanyang pinupuntahan, lalo na raw sa mga probinsya. Ayon pa sa aktor, hindi raw talaga maiwasan na may mga magnanakaw ng halik at ng hihipo. Kasabay nito ang pagbanggit ni Paul ng isang pangyayari na naganap noong 76th founding anniversary sa Brooks Point, Palawan noong June 2025 kung saan isang babae naman na natumba dahil hinila niya ang monoblock chair na inuupuan nito. Ngunit ayon sa aktor, hindi niya raw alam kung ano ang nangyari at next day pa niya nalaman kung saan nasa eroplano na siya pabalik ng Maynila. Agad din daw siya nag-message sa nasabing babae at humingi ng sorry. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, maring itinanggi ng Filipina-German beauty queen na si Imelda Schwagert ang balitang natanggal siya bilang kandidata ng Miss Universe Philippines 2026 kung saan irerepresent sana niya ang Kalibo Aklan. Ito'y kasunod ng kanyang pag-alis sa nasabing national pageant para sumali naman bilang isa sa mga kinatawan ng Pilipinas sa Miss Grand International All-Stars. Nang ilabas ang kanyang introduction video para sa international pageant, magkahalong suporta at pagdududa ang natanggap ng beauty queen dahil sa kumakalat na issue tungkol sa kanya umanong pambubuli na dahilan ng pagkakatanggal niya sa MUPH. Sa isang komento na nag-aakusa sa kanya ng pambubuli, diretsahang sumagot si Imelda at tinawag itong fake news. Sa ngayon ay patuloy na naghahanda si Imelda bilang Philippine representative sa MGI All-Stars kasama ang iba pang Filipina beauty queens na sina Gazini Ganados, Fuchsia Ann Ravena, Alexia Nunez at Kaylin Trajano. At iyan aking balitang showbiz para sa implementadong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Ang pag-ibig minsan parang siopaw. Pinaganda ang itsura para mukhang espesyal, pero sa loob, bola-bola lang. Kulang pa sa laman. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZX account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.